Hi pa people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, yan, for today's video guys, ay bibigyan ko kayo ng update doon sa mga pinagkakat natin ng mga succulents na nandito sa line na to. So, nandito yung ating pink puppet and then yung ating Chloe, tapos yung ating hybrid Ellen. So, ayan guys, papakita ko sa inyo yung update sa kanila after natin silang makat. So, week lang to guys na lumipas after nating silang ikat. So, may nakita agad ako sa kanilang mga pups. Siguro mga 2 weeks. Ayan. So, ito naman, ito yung pinakauna kong kinat guys. Ito yung free sa akin ni Ma'am Migs of Balangabang Succulent Bouquet. So, ayan siya guys. Yan. After 2 weeks. 2 weeks ata mahigit guys. 2 weeks mahigit. Oo, 2 weeks mahigit. Yung iba kasi, bago ko lang silang ikat, siguro mga 1 week pa lang. So, wala pa tayong makikitang mga pups sa kanila. Pero yung mga una ko na nakat guys, 2 weeks mahigit, ito yun sila. So, ito yung Sphinx. Sphinx ata yung guys yan, oh. Yan. So, marami na siyang pups na binigay sa atin. Ayan. So, yung kinat ko sa kanya guys ay nandito. Ayan siya. Nag-try din ako mag-lipropa. Bago lang yan guys yung lipropa na niya yan. So, yung una kong nilipropa, ewan ko kung nandito. Di ko alam kung nandito. Parang nilipat ko. Ayan siya. Ayan, buhay na to guys. Meron na yan roots. Tapos, ito naman yung pink puppet na pinagkakat ko guys. Ayan, maganda na to. Tapos, naisipan kong ikat. Kasi nga, gusto ko mag-propagate para maparami ko siya. So, ayan, meron na siyang mga babies. So, yung mga tinira ko sa kanila na leaves, tinanggal ko na guys kasi meron na ako nakikitang pups sa kanila. Ayan. So, meron ng mga pups. Lumalaki na rin guys. Napakabait niya guys ha. Ayan. Ito. Gusto ko nga rin itong ikat. Kaso lang, naisip ko, wala nang natitira sa kanya na heads. 2 na lang sila oh. Susunod, kapag lumabas na yung mga pups niyan guys lahat, ito na yung ikakat natin sa susunod. Ayan. Ito kasi mga liliit pa. Hindi nyo pa ata makita. Parang mga pimples pa lang siya. Ito. Wala pa ako nakikita dyan. Tapos dito banda, wala pa. Ayan. Magkakaroon din yan guys. Ito naman, magpo-flower na. O, ayan yung flower niya guys. So, kalimutan ko to. Si Bill Baker. Ayan. Yan siya. Yan yung flower ni Bill Baker. Tapos, nag-yellow yung leaves niya. Iniinuman niya guys. Tapos dito naman yung ating Chloe. Ayan yung ating Chloe guys. Ito yung mga nagtitrail. Kinat ko rin para magkaroon siya ng mga babies. Ayan. So, hindi sayang yung ano natin guys, pagbili natin sa kanila kasi marami tayong mapopropagate sa kanila kasi marami silang mga branches. Ayan oh, malalaki na yung iba natin. Yan yung mga pinakaunang mga pinagkakat ko guys. Yung mga last na kinat ko, wala pa. Wala pa ako nakikita. Ito yun siya, oh. Ito. Ay, ito meron ng maliit pa. Yan, maliit pa lang talaga. Ito wala pa. Ayan. Ito wala din. Wala pa rin siya. Pero magkakaroon din yan, guys. Tapos ito naman yung ating hybrid Ellen. Yan, matataba na yung ating hybrid Ellen. Kasi nung bagyo, parang pinaulanan ko to. Nung hindi pa lumalakas yung hangin, pinaulanan ko siya. Ayan. Tapos, binalik ko lang ulit. Pinaulanan ko lang. Tapos, binalik ko dito. Tapos, after ng bagyo, siguro mga 2 days, makalipas kay sagkatak ko. So, nilakasan ko lang yung loob ko. Kasi, basa pa yun sa ilalim. Sure ako doon. Kasi, sobrang basa na to guys. Kasi, nag-ano na siya eh. Tumutulo na siya sa ilalim nung kinuha ko siya. So, ayan. Okay naman sila guys kahit gano'n. No? Ayan no? May mga pups na yung mga dati natin na mga pinagkat. Yan yung mga una natin na pinagkatan. Pero ito wala pa. Kasi ito yung mga last na natin na pinagkatan guys. Ayan. Tapos papakita ko sa inyo yung mga ano dyan guys. Yung mga nakuha natin dyan na cuttings. Ito din pala guys. So kinat ko din to. This one. Yan. Pinatong ko lang kasi to. Hindi yan nakatusok. Nakapatong lang siya. Yan, pati ito. Ayan yung mga pinagkatan ko guys, oh. Yan, ayun. Pero ito wala pa. Wala pa ako nakikitang pop sa kanya.
Pero yung mga pinagputol-putol ko sa kanya guys, yung mga cuttings natin, ito siya. Okay naman sila guys. Hindi ko pa to dinidiligan kasi wala pang roots ito. So inaantay ko lang magka-roots. Pinatong ko lang para if ever man na ma-accidenting madiligan ko sila guys, eh hindi sila magra-rot. Yan. Tapos nandito guys banda yung tinanim natin na Chloe and then yung Ellen. Ito. Charan, nandito sila. Okay naman sila guys. After kumakat, dito lang sila, nainitan sila. So, okay naman. Hindi naman sila nasa sunburn. So, dito naman guys, walang net dito. Ayan o. Ayan, open area lang. Ano lang, UV plastic lang yung nakalagay sa kanya. Hala, bumaba na naman guys yung ano ko. Ayusin ko yan mamaya. Ayan, so yun lang guys. Binigyan ko lang kayo ng update doon sa mga pinag-cut natin ng mga succulent. So, sana mapalaki ko pa sila guys. And, meron pa akong mga kinat guys. Siguro, saka ko na lang yan sa inyo ipapakita kapag meron na silang mga pups. Kasi wala pa akong nakikitang mga pups sa kanila. Pero itong Ellen ko na to guys, mga pinag-cut-cut ko rin to kasi ang tagal niya makarecover. Talagang, ano siya, sobrang bagal niya. Ayan o. Meron na silang pups. Pati ito. Ayan. So, yung nakat ko rin dyan guys ay nandito sa kabila. Ayan. Nandito. Okay naman din siya guys. Ayan siya. Ito. Charan. O, diba? So, dinilig ko na rin yan. Meron ng roots yan guys. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Yan, para lang mabigyan ko kayo ng update kung kumusta ba sila after nating makat. So, huwag kayong matakot guys mag-cut kasi sa pagkuha ng cutting sa ating mga succulents, dun tayo guys makakapagparami sa kanila. Bukod sa pag-lily propagation, cuttings yan talaga yung pinakamabilis na pagpupropagate sa ating mga succulents. So, pero importante lang guys kapag nagka-cut tayo, mas maigi na rin sa mga beginners, sa mga nagsisimula pa lang. So, mas maigi na kapag magka-cut kayo guys, ay dapat tuyo yung inyong soil mix. Ayan. So, wag nyo na ako guys gayahin. So, ako kasi, dito, na-experience ko naman dito sa atin na okay naman sila na ganun. Kasi, dito naman guys, tina-timing ko naman na kapag mag-cut ako, talagang dapat uminit ngayong araw. So, maiinitan sila. So, yun yung nangyayari sa kanila guys, nainitan sila, kaya hindi naman sila guys napapano. So, kapag nainitan sila, nagda-dry. Ayan, kagaya niyan. So, ito yung pinakauna kong na-cut galing to kay, Mamigs, kay Balangabang Succulent Bouquet. So, ito yung Murasaki na una ko sa kanyang nabili. So, dahil makahoy siya, gusto ko maparami si Murasaki, kinat ko. So, nagbaka sakali lang din ako guys. So, nagkaroon siya ng 2 pups. Ayan siya. Ito din. So, nakaraan naman, naisipan ko naman na ikat yung nandito para maarawan naman tong dito guys sa ilalim. Ayan, dalawa. Baby pa kasi sila. So, kinat ko din yung dito. Dalawa din sila. So, wala pang babies na lumalabas. So, titingnan natin guys sa susunod na araw. Susunod pa na linggo. Ayan, lalabas din yan guys. So, yun lang naman guys ang importante. I-observe nyo muna yung inyong soil mix kung tuyo na. Kung tuyo sila guys, pwede kayong mag-cut. And then, after nyo naman guys mag-cut, much better na maglagay kayo ng net. Kung ayaw nyo silang tanggalin sa area na paglalagyan nyo. So, lagyan nyo na lang muna sila ng net kasi baka mabigla yung leaves nila guys sa pinagkata natin. Diba ito, kunyari ito kinat natin. So, syempre, yung sa ilalim nila, hindi sanay sa init. So, pwede silang ma-sunburn kapag ganun. So, dito naman sa akin, hindi naman sila guys na sunburn. So, meron kasi tayong net sa taas. Ayan o. Ayan, manipis lang siya pero nakakatulong yun sa kanila para hindi sila ma-sunburn. So, yun yung ginagawa ko. Kakat ko lang sila kahit na medyo moist yung soil mix ko guys. Pero wag niyong gagayahin guys kasi baka mamaya sa inyo hindi mag-work. So, sa akin nag-work. Di ko lang sure kung mag-work din sa inyo. So, mas better na tuyo yung soil mix ng ating mga succulents bago nyo sila i-cut. Yan. After yung i-cut guys, pwede kayong gumamit ng cinnamon, pwede kayong gumamit ng systemic fungicide. So, mas better na gamitin nyo talaga systemic fungicide guys. Like Tango, Folicure, yan.
ilagay nyo lang guys sa sugat niya. Kasi yun, na-absorb niya yung yung systemic fungicide na yun guys, na-absorb niya, diba? Fungicide siya. So, ma-absorb yun ng ating succulents kasi sugat siya eh. Pwede naman yung detain, ayan. Kasi dito, ginamit ko dito yung detain. And, na-try ko din kasi gamitin yung systemic fungicide. So, okay din siya guys. Mas better. Lalo na sa mga succulents natin na nagkaroon ng rat. Kagaya nito guys, oh. Diba, ito na-share ko to sa inyo. Nagkaroon siya ng rat. Tapos, ginawa ko, binlaid ko lang yung part niya na may rat. Tapos, ang nilagay ko sa kanya, guys, is systemic fungicide, yung tango. Ayan, hindi na siya, guys, tumuloy. O, tingnan nyo. O, diba? Kasi, yung systemic fungicide, nakatulong sa kanya, guys, para yung fungus. Ayan. Hindi na siya tumuloy. So, kung ang ilagay natin dun cinnamon, siguro, guys, pa rin yun, tutuloy pa rin yun. Lalo na nung tinanggalan ko siya guys ng sa bulok dito sa area na to. Nilagyan ko siya ng systemic fungicide. Nung gabi na yun guys, bumagyo naman. So, nabasa sila dito kasi nasira yung ating bubong. So, nahiwa yung bubong natin sa gitna, yung pinagdugtungan. So, nabasa siya kasi nandun siya sa gitna eh. So, kaya nilipat ko na naman siya dito sa area na to. So, ayan, okay naman siya guys, kahit na nabasa siya. Siguro dahil na-absorb na niya yung tango na nilagay ko sa kanya. So, nakatulong yun sa kanya guys, para hindi na tumulo yung fungus sa kanyang stem. So, yun lang naman guys yung ma-share ko sa inyo. That's all for today's video guys. Yan, sana ay nabigyan ko kayo ng karagdagang kaalaman sa ating mga succulents. Ayan. So, ito, meron tong fungus nung dumating sa atin. Marami tong dot. Ang ginawa ko sa kanya guys ay inisprayhan ko siya ng tango, yung systemic fungicide natin. Niniligan ko lang siya guys, tapos yun, nagsituyuan yung mga, yung mga itama guys ng fungus. Ayan, so kaya ginawa ko, kinat ko na lang siya para magkaroon ng babies yung kanyang mga stem. Yan, magkaroon ng babies dyan. Kumapal siya kapag nagkaroon ng mga babies. Kasi kumunti yung leaves niya. Tingnan nyo to, kunti na lang. Kasi yung mga nasa ilalim nito, talagang tad talaga guys ng fungus. Kaya naman naisipan ko talaga silang ikat after ko silang matreat ng ating tango. So, yun lang guys. Sinare ko lang sa inyo yung ginagawa ko sa aking mga succulents kapag meron silang fungus. Ayan. Para if ever na-experience nyo din guys, so pwede nyo gayahin. Baka sakaling mag-work din sa inyo. Pero sigurado naman guys, mag-work yan sa inyo. Kasi yun talaga yung gamot sa ating mga succulents sa fungus. So that's all for today's video guys. Bye-bye!